immigration, and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us. Matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga homeowners ng multinational village sa Parañaque hinggil sa pagsakop na raw ng mga Chinese national na may kaduda-dudang mga status sa kanilang subdivision, agad na nakipag-ugnayan ng Bureau of Immigration at ito ang mga naging eksena na tila ba sila pa ang tatapang. Samantala, abogado naman ni Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David na abogado rin ng pamilyang Duterte, nabutata ni Ted Pailon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nagsagawa ang Bureau of Immigration Intelligence Division ng isang simultation operation sa mga establishmento sa loob ng multinational village sa Parañaque City. Napag-alaman ng immigration na maraming Chinese nationals ang naninirahan at nagtatrabaho rito na walang kaukulang dokumento at permit at umaabot na sa 37 Chinese national ang idinala sa kanilang opisina upang i-verify ang kanilang pagkakakilanlan at papeles. Sasailalim ang mga ito sa inquest proceeding at medical kung saan ay kukunan sila ng mugshot, fingerprints bago sila idadala sa Immigration Wardens Facility sa Bakutan, Taguig City at ang mga ito ay nahaharap sa deportation. Samantala, abogado naman ni Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David na abogado rin ng pamilyang Duterte, nabutatan ni Ted Pailon na halos mautal-utal na sa pagsagot sa mga ibinabatong katanungan sa kanya. Narito ang napaka-intense na sagutan ni Ted Pailon at ng abogado ni Mayor Alice Guo. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Tanong ko lang po kayo diretsahan, paano ho namin tatanggapin ang sinasabi po ninyo na ang inyong kliyente hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya? Actually, Boss Ted, hindi naman inconsistency eh. Kasi at that time, first, ito, remember kung saan nanggagaling si Mayor Alice. First time niyang humarap sa ganito ka-formal na investigasyon. So, kahit naman sino siguro humarap sa mga ganito mga batikang senador, ninervyusin ka. So, ang sabi ko sa kanya, pag sumagot ka, sigurado sa alam mo ha. Kasi perjury ang aabuti mo, under oath ka. So, ang nangyayari sa kanya, pag hindi siya sure, isabi niya, babalikan ko po kayo, i-check ko po kayo. Kasi gusto niya, sigurado yung sagot niya. Attorney, wala tayong question sa nervyos, no? Sa pressure, tense ka. Pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, simple ho lang naman ang tanong eh. At yung sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan o balikan kung totoo yung sagot. Halimbawa, eto po, maganda itong si Nancy Gamo na ngayon po nagpapa-interview sa ilang mga media. Si Nancy Gamo ang lumakad sa mga papeles ng Pogo. Tao ito ni Mayor. Nung simpleng tanong lang sa kanya, ito ba'y kilala mo? Hindi ang kanyang sagot. Paano kami maniniwala ka, Mayor, doon? Ako rin naman nangyayari sa akin yan. Minsan kilala mo yung tao, matagal mo na kasama, isang taon mo hindi nakita. Minsan, alam mo, kilala mo yun, pero minsan, sino ba yung tao na yan tsaka yung pangalan na yun? Iko-connect mo muna, matagal pa. Minsan, kinukumusta ka ni ganito. Sasabihin ko, teka, sino ba yun? Pero kilala mo yun, nakakahiya naman sabihin, hindi mo kilala. Ayaw ko, pakiregards na lang. Minsan nangyayari sa atin. Siguro po, attorney, nangyayari sa atin yan minsan, yung mga acquaintance mo noon, kinukumusta ka, hindi mo pero yung mismong tao mo na lumalakad sa mga papeles ng Pogo, alam nga naman di mo maalala, attorney. Hindi, nung naalala naman niya, sinabi naman niya. Kinorek na. Opo, okay, sige. Itong kanyang, nung una po, siya lang mag-isa ang anak. Opo, at siya po na nga ay anak daw po sa, alam nyo na. Oo, pero lumabas naman po pala, may mga kapatid daw ho naman siya na hindi naman daw niya kilala. So, yun ho mga ganung bagay. Dahil din po sa nervyos, dahil din po sa, dahil daw po sa nakalimutan niya. Paano ho namin tatanggapin yun? Hindi sinabing nakalimutan niya, hindi rin sinabing. Ganito yan, kasi nandun naman ako sa buong session na yun. Oo. Nung tinanong siya ni Senator Risa, yung isa, yung lalaki, si Men yata yun, si Men, sinabi niya kapatid niya, half-brother. Half-brother sa tatay. Yung isa, kilala niya, pero hindi niya alam kung kapatid niya o kasi ang tatay niya, maraming babae. Maraming babae. Tsaka may mga anak pa sa China.
may kinakasama siya. Mm. At saka hindi naman niya talaga nakasama yung tatay niya. So, hindi niya kilala talaga kung kapatid niya. Although may idea siya na kapatid niya yan. Mm. Pero, to be sure, sabi ko nga, sigurado yung may mga sagot mo. Kasi under oath ka. Kaya ang sabi niya, i-verify niya sa tatay niya. Hindi niya sinabi, hindi niya, i-verify pa niya sa tatay. Kaya during the next hearing, sinabi niya, kapatid pala niya yun sa tatay niya. Although kilala niya, kasama niya yan. Opo. Pero para malaman niya kung kapatid niya. Attorney. Oo. Hindi mo alam na kapatid mo, pero kasama mo sa mga biyahe sa abroad. Ilang beses yun? Oo. Attorney naman, paano naman kami maniniwala at nung kami nagmamasid rito? Kaya ang impresyon ng iba nga, parang di ho ba parang nababaliktad yung sitwasyon, kumbaga, attorney, na yung burden of proof ngayon napapunta sa inyong kliyente kasi nga paano mo naman hindi na alam na mga kapatid mo ito ilang beses na kayo nagsasama sa mga biyahe kasama pa ang tatay ninyo. Hindi niya sinabi, hindi niya alam. Ang sinabi niya, i-verify niya to be sure ang answer niya. Kasi nga under oath ka, mamaya. Kasi di ba sinasabi niya, leal. Anak ba ng nanay niya to? Paano niya malalaman? Hindi naman yung anak ng nanay niya yun. Kasi gano'n ang dun eh. Pero, nung nalaman niya, anak lang ng tatay niya yun. Ang tanong kasi, anak din, dalawa silang anak ng nanay at tatay. Alam niya, buong buhay niya, mag-isa siyang anak ng nanay niya. Kaya, yung sinasabi nila kasi, ito, anak din ng nanay mo at ng tatay mo, hindi totoo yun. So, hindi niya alam yun na kung gano'n. So, tinanong muna niya yung dad niya. Hindi yung, kung talagang anak din ng nanay niya yun, hindi nga gano'n yun eh. So, ang tanong kasi is, take into concept yung tanong. Ang tanong is anak ng nanay at leal nga ang nilagay nung tatay niya doon. Pero attorney, di ho ba't may birth certificate na ilabas sila Senador Risa, di ba? Opo, Yes. at yung birth certificate nga na ito, pareho po yung middle name, pareho po yung last name, no? Correct. Opo. And then ito ho'y nagpapatunay nga itong mga birth certificate na ito na iisa ang kanilang mga magulang, no? Ito kasi kayo ba inyo bang tinatanggap ito na authentic po ito na mga iniharap po ng komite? Ang alam po, authentic yung birth certificate niya. Pero kung sino man ang informant doon, dapat yun ang tanungin. Bakit yun ang nilagay? Bakit yun ang nilagay niya na gano'n? Opo. Hindi yun masasagot ni Mayor Alice. Kasi hindi siya party privy doon sa birth certificate na yun. Hindi po. Meaning, hindi ko po sinasabi na party dito sa pagpaparehistro nitong kanyang mga sinasabing umanit kapatid. Ang punto ko po is, meron pong mga dokumento na nagsasabi na iisa ang nanay at tatay nila. Alright? Ngayon, sinasabi po ninyo, nagsasamang sila sa mga biyahe sa abroad, kasama po itong kanilang tatay at ito pong isa pang Chinese woman, nang binabanggit ninyo na nung tinatanong siya, ito ba'y mga kapatid mo, i-verify ko pa sa kanila kung kapatid ko sila. Parang ang hirap po yatang paniwalaan ng inyong depensa, attorney. Mahirap paniwalaan, pero kung yun ang totoo, magagawa natin to. Kaya nga, ang sabi ko nga, sa husgado, madali naman tayo mag-cross-examination. Yung open talaga ang mind ng korte. Kasi ang ganda naman ng sinabi niya kung anak pa yan ng nanay niya, hindi niya anak ang nanay niya yan Ngayon, kung ano may nakalagay doon sa birth certificate ng sila na yon, wala naman siyang doon. Kung sino yung naglagay doon, it doesn't change the fact na hindi niya kapatid yun sa nanay niya. Opo. Sige, so sa ngayon po, itong kinakaharap ni Mayor na napakaraming katanungan at kontrobersya, willing ba siya na, bagamat desisyon ito nung tatay niya, pero siya ho ba ay gumagawa ng kaparaanan para kumbinsihin yung tatay niyang humarap na po sa pagdinig? Maganda naman yun na makonvince niya. Kaya alam, siyempre, hindi mo naman sakop yung pwede mo bang sakupin yung utak ng tatay. Paano ko natatakot yun, di ba? Paano ko natatakot yung tatay niya?
Pero may ginagawa ho bang inyong kliyente na pakikipag-ugnayan? Dahil dito po, ang makapagliligtas sa kanya, dito po sa mga katanungan at kinasadlakan niya na sitwasyon, ay ang kanyang hinahanap na ina, na hindi pa lumalantad umano, at yung kanyang ama. Opo, siya ba'y gumagawa ng paraan ngayon para kausapin yung kanyang father na bumalik sa Pilipinas at humarap po sa pagdinig? Yung effort na yon, okay yon. Kung pwede nga bumalik yung tatay, siyempre gusto niya yon. So, kinokontak niya. Pero pinaka-importante, sabi ko nga, kung sana, kung mahal siya nung nanay niya, naririnig ka naman ng buong Pilipinas, sana lumabas yung Amelia Leal para ma-check natin talaga, kasi may scientific methods naman tayo. Kasi kung mahal niya yung anak niya, lumabas siya. Para naman matapos na itong... Pero alam mo, wala namang connection to sa national security sa tingin ko personally. Kung Chinese man to o hindi, na mahirap naman patunayan Chinese, wala naman Chinese passport, wala Chinese visa. Yan po, attorney, ay kung totoong meron pong Amelia Leal. Oho. Opo. Pero pwede ho bang maglabas ng cartograph? Wala bang picture si Mayor Alice? Wala ba silang anumang pong maaari pagkakakilanlan o magpa-cartographic sketch, kung tama ang term kong ginagamit, para sa itsura ng kanyang mother? Ganito yan, ha. Nung nabuntis siya kasambahay, natural nagalit yung partner ng tatay niya. May kasama yung partner niya yun. May kinakasama sila doon. Although hindi kasal, pero para mag-asawa na sila. Natural, magagalit yun. Alam mo naman, nakabuntis yung asawa niya. Pinalayas nila yun, nanganak yung bata. Mabuti na nga, hindi nila pinaampon kasi yung tatay niya, hindi naman pumayag na ipa-adapt yung bata. Pero pinalaki niya sa farm kasi nga ayaw nung makasama nung kanyang kapartner. So dati yung babae, pinalayas nila, hindi nakita ng nanay ni Alice, Mayor Alice yung nanay niya eh. Hindi niya ma-describe ang itsura niya eh. Opo, pero may mga sinasabi nga na lumaki siya doon sa farm at may ibang tao na nakakakilala kung totoo man sa nanay niya, kasi ito pong birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, isa nanay. So kung pinalayas na itong si Amelia nung kinakasama ng tatay ni Mayor dahil nga sa nagtaksil siya, nagtaksil ng ilang beses to. Kasi, kasi yung premise, kung talagang anak din ba yun, hindi nga anak yun. Sinabi na nga ng tatay niya sa kanya na siya nga lang ang anak ni Amelia. Kasi ang nangyari dyan, may nag-apply ng birth certificate ni Sheila, yun ang ginamit na pangalan. Siguro yun ang pangalan na ng tatay niya. Pero it doesn't change the fact na hindi niya kapatid yun, na isa lang siya anak ni Amelia. So kung hindi po tama ba ang binabanggit nyo ngayon sa inyo pong sagot? Parang ang aking ngayong presumption na yung Amelia sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, hindi totoong nanay ito? Nanay talaga niya kasi yun ang information. Hindi. Si Alice, si Amelia ang nanay. Okay. Pero doon sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, parehong Amelia yung nanay eh. So sinasabi nyo, hindi totoo na si Amelia ang mga nanay, ang nanay ni Sheila Leal Goo at ni Seaman Leal Goo? Una-una, hindi ko pwedeng sabihin yun dahil hindi ko na maalam yan, di ba? Pero base doon sa admission ng tatay niya sa kanya, siya lang talaga ang anak ni Amelia. Lahat tayo hindi natin alam yun, mas si Alice alam yun. So ito pwedeng sabihin hindi totoo yun. Di ba? O hindi ko